Magnitude 7.7 o 7.8 magnitude na i-record o na-detect sa Drake Passage. At aftershocks sa may bandang Manay, Davao Oriental, nasa mahigit 230 na. Southwesterlies patuloy na magdudulot ng kalat-kalat na malawakang pag-ulan dito sa timog kanluran ng Luzon, western portion sa Visayas at Mindanao. At shear line bunsod nga po ng trough ni dating bagyong Sikedan, nagdulot ng kaulapan sa northeast na Luzon na may inaasahang kalat-kalat din na pag-ulan. Nalalabi ng Central Luzon kasama ng Metro Manila, gloomy at overcast pa rin ang panahon. Naaasahan ang mga ilang localized thunderstorms sa hapon. At panibagong convergence na mataan uli sa timog silangan ng Guam. Posible ba itong mag-i-invest? Alamin natin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, October 11, 2025. Ang oras sa ating boss may maga, alas 11:08 na ng umaga. Patuloy pa rin ang mga aftershocks ha. Yan o, nakataas pa rin at nitong huli merong magnitude 5 na naman na inatila sa bahagi na naman ng Davao Oriental. So, sa mga kababayan natin sa Bogo, Cebu at Davao Oriental ay kapit lamang po at magdasal maigi at manatiling mag-iingat po dahil sa tuloy-tuloy pa rin na magalaw ang ating tectonic plates dyan sa may bandang Philippine Plate. At lumabas na nga po sa mga balita yung aking diniscuss noong isang araw pa na gumagalaw talaga ang ating Philippine at Manila Trench, which is diniscuss na natin yan 2 days o 3 days ago pa. Which is, ito na nga, kahapon, lumalabas na sa mga balita. Dahil after nila mapanood ang aking YouTube report, na-confirm nila na gumagalaw nga itong fault line na ito. At hindi lang sa Pilipinas, so sa may bandang Southeast Asia, ang gumagalaw ha, baniging sa ilang bahagi na rin ng mundo, kabilang na ang bandang Bismarck Sea o Bismarck Sea rather, at yung ilang tectonic plates dyan sa paligid ng Indonesian Peninsula. Dahil nga po yung expanding ng ating fault line ay hindi lamang sa may bandang Philippine Plate. At kung babalikan po natin ay extension po ang Philippine Plate na yan hanggang dyan yan sa dulon-dulo po ng Papua New Guinea. At ito po yung mga fault line natin, yung mga main fault line natin na nag-extend hanggang sa may bandang Indonesian Peninsula yan. Hanggang dito pa yan sa may bandang Bismarck Sea, dumudugtong yan. Yan, magkakadugtong yan. Kabilang na ang Guam at Northern Mariana Islands. Ito po yung mga plate niyan. Ayan, indicated po yan. Ayan, spreading ridge po. So, ito po yung ating Philippine Plate. Yan, in-indicate na yan sa balita at napapanood niya yan sa mga balita na ngayon sa social media na kinonfirm nga po ni P-Box na gumagalaw talaga yan. Which is ilang beses na nating discuss yan na nagsasalubungan na nga po yung galaw ng ating mga subduction plates. Maging dito nga po sa may bandang Manila Plate o Manila Trench, gumagalaw na yan. So nagsasalubong po yan at asahan ang mga sunod-sunod na mga aftershocks. Masyado ngayong melting ang ilalim niyan at gumagalaw. Kaya mag-iingat po dahil hindi lang sa may bandang Visayas at Mindanao ang maaring magkaroon tayo ng nakakagulat na pagyanig, ay watch out po dito pa rin sa bandang Luzon. Alalahanin natin ay mas aktibo kapag yumanig. Lalo na dyan sa may mga taga-Bangged ha. Yan, sa Abra, medyo alisto tayo palagi dahil masyado ring aktibo ang fault line dyan sa Abra ha. So pinapalahan na lang po natin dahil itong fault line nito sa may bandang pagitan po ng Abra, yan, yung panhigid na yan sa Abra na yan, bandang Bangged at dito sa may bandang Bukay, masyadong magalaw din yan, kaya maging alisto po tayo anytime. Lalo na't sinistal reverse ang pinaka-tectonic plate niyan.
Kaya kapag biglang gumalaw yan, kahit magkabilang side niyan, malakas ang na-generate na energy na magdudulot ng posible na namang malawakang lindol dyan sa paligid ng Bangged, ha. So, ganun din sa ilang bahagi po ng dulo po ng bandang Cagayan. Yan. At dito naman sa may bandang malapit sa Metro Manila, dito kalimitan sa may bandang paligid ng bandang Batangas, Lubang, sa may bandang Lubang, Occidental Mindoro, yan. Yan paligid na yan, medyo alisto rin tayo dyan. Ito kasing ating West Valley Fault, anytime pwedeng gumalaw yan. So, hindi natin kaya talaga ma-predict yan kung kailan. Pero, maganda po maging handa po tayo anytime sa mga posibilidad na mga pagyanig. At least nagbibigay po tayo ng mga ilang area na posibleng magkaroon ng nakakagulat na pagyanig. Ayan, dyan sa may bandang Ilocos nga po, sa may bandang Bangged, at dito sa may bandang pagitan ng Batangas at Occidental Mindoro or pagitan ng Lubang. Yan, ha. So, mag-iingat po ang lahat at hindi talaga natin mapipigilan yan at hindi natin kayang ma-predict kung kailan ang susunod na mga malalakas na aftershocks. Balinaw lamang dito is marami na pong mga cluster ng aftershocks ang naitala ng paglindol natin, kabilang na ang Davao Oriental. So kung susukatin natin yung paligid niyan ay nasa 230, mahigit sa 230 na nga po ang aftershocks niyan. Kung dadagdag natin yan, mga mahigit na sa 300 yan. Dito naman sa may bandang Bogo, Cebu, ang latest niya 53 ngayong araw na aftershocks. So kung titingnan natin yan, mahigit sa 1,000 na po yung yung mga aftershocks niyan. So para sa evidence, meron tayong record niyan. Pupuntahan niyo po yung historical earthquake natin. Yan, diniscuss na natin na maaga yung ulat lindol dahil ay tuloy-tuloy pa rin ang sunod-sunod na mga pagyayanig. Yan, didiscuss na lang natin may konti yung ibang pagyanig sa ibang bansa. So for the month of October, hindi pa kasama yung huling araw ng September, ha, nung unang yumanig yung malakas na lindol sa Bogo. Makikita ninyo, more than 1,178 na po ang total na lindol dyan sa may bandang, o aftershocks dyan sa may bandang Bogo sa Cebu. Kung mas precise, nasa 1,150 po ang total na aftershocks dyan sa paligid po ng Bogo, Cebu. Kaya tuloy-tuloy pa rin ang pag-iingat at patuloy pa rin na gumagalaw yung may bagong tinatawag si PBOX, Bogo Plate daw. So yun po, malamang dahil yung Bogo Plate na yan ay umangat na daw, tapos unti-unti daw na may lumubog sa opposite nung Bogo Plate. So yung isang part ng Bogo Plate umangat at yung isang plate naman ng Bogo Plate bumaba. So sinasabi ni PBOX, bumababa daw yung part niya. So hindi pa 100% viable, pero nababanggit na yan ni PBOX kung titingnan nyo po sa mga balita. Well, gano'n naman kasi ang galaw ng mga plates kapag nagkakaroon ng splitting o nagkakaroon ng slit type na mga galaw. Yan. So may maintindihan tayo niyan. Tapos dito naman sa bahagi nga po ng Davao Oriental ay kung sasama mo yung 273.19 at Siam ay mahigit nga po sa halos 300, mahigit na ang aftershocks sa paligid naman ng Manay, Davao Oriental, which is yung Manay ang ginawang reference point ni PBOX. So, pero paligid pa rin yan ng Caraga dyan sa Davao Oriental po para malinaw tayo. So, kinonfirm na nga po ni PBOX, gumalaw nga po ang ating Philippine Plate, which is hindi naman tayo nagkamali ng analysis 3 days ago. So, mag-iingat po ang lahat. Samantala, sa lagay naman nating panahon, asahan pa rin ang maulap na yung papurin at may nakikitaan pa rin tayo sa Doppler radar ng mga ilang water vapor, lalo sa timog kanluran ng Luzon. Well, asahan po natin dyan dahil may umiiral tayo na southwesterly trades na sumasalubong sa medyo malamig na hangin dito sa northeastern part ng Luzon, lalo na't pina-fortify pa ng trough nitong si dating bagyong Kedan. So nagkaroon tuloy ng parang shear line dyan sa pagitan na yan ng northeastern Luzon. So, naturally, nabuo lang yan dahil po dun sa bagyo, yung pinaka-monsoon trough niya. Kaya may magiging maulap tayo, yung extension yan, hanggang sa may bandang Aurora region, kabilang na ang Central Luzon, Metro Manila,
hanggang dyan sa may bandang Palawan, papuntang Palawan na. Yan, may mga kalat-kalat tayong mga pag-ulan dyan, ang iiral sa may bandang Quezon Province at ilang bahagi sa may bandang Bicol Region. So yung thunder strikes, aktibo yan sa may bandang norte. Anyway, ay hindi functional yung aking lightning detection system. Yung system nga lang niya gumagana, pero yung antena, medyo nasira ang antena ng aking lightning detection system. Kaya aayusin natin yan ngayong araw, pipilitin natin ma-restore yan. Nawalan po ng power supply yung aking antena, so i-double check natin yan. Dapat pala yung isang alternative na antena i-activate ko na, no, para just in case na mag-down itong tatlong magnetic ferrite antenna kasi yan. Meron tayong backup na isa na yung tinatawag na coaxial antenna. Hindi natin ginagamit yung coaxial antenna. Kailangan gumawa ako ng panibagong linya para sa coaxial cable. So, since walang supply itong tatlong coaxial antenna, yung ating magnetic antenna, yung ferrite antenna, medyo hindi gumagana ngayon yan. Hindi siya nakaka-recept. So, yung central processing unit gumagana, kaya makikita niyo yan sa mapa, aktibo po yung ating detector. Yan, aktibo siya. Yan, active po siya, pero hindi siya nakaka-detect. Hindi siya nakakasagap ng detector. Kaya kung mapapansin nyo po, iisa lamang ang linya nung dalawa. Ayan, parehong 50. Ibig sabihin, hindi nadagdagan yung hindi nag-update ng latest lightning detection. Ibig sabihin, hindi gumagana yung ating antenna. So, ayusin natin yan mga folks. Nawalan po ng supply. Well, ganun talaga. Dahil wear and tear ang mga devices, lalo na 24/7 gumagana o 24/7 po ang operational niyan. Kaya wala po tayong magagawa. Ayusin natin yan mga folks ha. So, mag-update tayo for functional. Anyway, yung tuloy-tuloy na data feed, tuloy-tuloy pa rin po yan. Although wala tayong triangulation sa ibang mga lightning detection system na aktibo dito sa mapa ang magpo-provide sa atin ng data. And as of 11:19 AM, meron tayong 97 inner strokes at 98 ang total outer strokes. Kalamihan dyan sa may bandang northeastern ng Luzon. Ito po. Dahil dyan sa monsoon trough ni dating Bagyong Kedan, nagkaroon po tayo ng she line dito. Ito po yung northeasterlies, surface wind flow. Ibalikan natin. So, ito po yung pinaka monsoon trough. Nagkaroon tuloy ng she line. Ito po yung northeasterly trade wind. Ito yung malamig na hangin na nabaltak nung bagyong si Kedan. Yan. Ito naman ng medyo yung easterlies dito, yung easterly trade wind dahil sa medyo warm na hangin ay nagsalubong dito, nagdulot po ng she line dito sa pagitan nito. Yan. Pero epekto yan ng monsoon trap, kaya lang namagitan po kasi yung malamig ng northeasterlies dito at yung easterlies yung mainit o yung medyo hotter air, at ito naman yung cold air na dala po ng northeasterlies trade wind naman. So nagsalubong, ang resulta po nagkaroon ng shear line. Yan. Shear line. So, tinatawag yan sa atin, maging si Pag-asa ay shear line po ang tinatawag niyan. Or, yung dating ginagamit na ni Ka-Eni Baron, yung tinatawag na cold front. Yan. Cold front naman ang tawag ng panahon ni Ka-Eni Baron. So, may idea na tayo sa mga ka-age ko, ka-edadan ko na naabutan ang panahon ni Ka-Eni Baron. So, ang tawag niya ni Ka-Eni Baron dyan, cold front. Ngayon, ang ginagamit na ngayon ni Pag-asa, shear line na. So, yung cold front at shear line, pareho lamang. Kaya lang, mas straight to the point ang shear line, kasi pag sinabing shear line, salubungan. Ibig sabihin, salubungan na linya. Isang linya na nagsasalubungan ang dalawang hangin. Isang malamig at isang mainit. Pag cold front kasi, kung iintindihin natin, parang tinutukoy lang natin, yung malamig na side lang na hangin. Paano naman yung mainit na side ng hangin, gaya na lamang ng easterly. So, para mas straight to the point, shear line na lamang yung ginagamit ni Pag-asa. So, kaya po tinatawag nilang shear line. Pero, cold front man yan o shear line, iisa lamang ang tema niyan o yung terminology. Kasi, dating mga meteorologists nung araw, ginagamit pa po yung salitang cold front. Kasi po, nasanay tayo na malakas po ang daloy ng cold front. At kung ano lamang yung temperatura dito sa may bandang Timog Kanluran, Timog Silangan,
ay nagdudulot po ng trough dito sa pagitan niya na nagdadala po ng malawakang ulan po dyan sa may bandang northeastern Luzon. Kaya tinawag nila itong cold front. Kaya lang hindi siya masyadong straight to the point or hindi masyado generalized. Kaya tinawag na lamang na shear line. So malinaw at mayroon na naman tayong natututunan sa mga followers ko na gustong maintindihan ang pagkakaiba ng cold front at shear line. Samantala sa thunderstorm advisory, care of Pag-asa, well, sa Visayas ito at NCR, nakataas naman. Well, automatic yan, kagaya kahapon, maaasahan pa rin ang mga pag-ulan natin dahil sa ating forecast and storm prediction ay tuloy-tuloy po na ganyan ang mararanasan natin. Dito nga lang sa amin sa Caloocan, may overcast kami at maulap ang magiging paligid po. So, expected yan sa Visayas at Metro Manila, 1 to 2 hours po ang persisting. Ganon din sa Metro Manila, nakataas din ang persisting niya 1 to 2 hours. So kasama na ang buong Mega Manila niyan ha. Asahan na rin ang Quezon Province, yan hanggang Batangas kasama na. Yan. So 1 to 2 hours po ang persisting po niyan. Sa Visayas naman, usually ang bandang southwestern sections, yung Mimaropa na yan kasama na ang Palawan. At umaabot niyan sa may bandang west portions ng Visayas. So automatic na lamang po yan ng mga folks. At ingat na lamang sa mga pagkulog at pagkidlat. Asahan po natin ang madalas na pagkulog at pagkidlat. Sa ating current conditions, overcast nga po, gloomy, haze, at most ikaw din umiiral dito sa amin sa Metro Manila o sa Caloocan. Ayan, very overcast tayo. So, pero mataas pang ating hot humid sa ngayon. Mamayang hapon, mauulit na naman ang mga kalat-kalat na pag-ulan. Sa last sa pressure na itala ng aking weather station, kaninang 5:47 AM, nakapagtala kami ng lowest of 24.8 degrees Celsius. At sa pinakamataas na air temperature namin kahapon, 30.1 degrees Celsius po, ang naitala namin na pinakamataas na air temperature sa amin sa Caloocan ng umaga, 11:26 AM. Ibig sabihin lamang, medyo mataas ang aming heat index, although 39.5 degrees Celsius lamang ang pinakamataas na naitala sa amin sa Caloocan. Hindi naman siya pumalo ng 40 degrees Celsius. Anyways, kung titingnan naman natin yung magiging heat index nationwide as of 8:38 AM, mababa lamang ang aming heat index, although extreme caution ito na 37.8 degrees Celsius. Sa forecast hanggang 39 degrees Celsius lang daw ang aabutin. Kaya lang sa maghapon, base sa forecast, pinakamataas ang 39 degrees Celsius sa amin sa Caloocan. So, ibig sabihin mukhang hindi ganoon katindi ang magiging init pandaman natin o heat index sa Caloocan, pero sa iba't ibang bahagi ng bansa, kung titingnan po natin, selective lamang po ito. So sa mga kababayan natin na hindi natin na isasama dito, tingnan nyo na lamang dito sa aking webpage at tingnan nyo na lamang kung saan po kayo naka-area. I-click nyo na lamang yung anumang lugar sa bansa para malaman ninyo yung magiging heat index forecast ninyo. Since very gloomy po tayo sa buong Northern Luzon, so asahan natin mababa lang ang ating heat index dyan. Pero kung titingnan natin sa Central Luzon, dahil dito medyo maaraw ng konti. Well, kung titingnan natin dito ay sa may bandang Tarlac, Central Luzon, mataas po ang heat index sa kanila, 39 degrees Celsius, at papalo ito ng hanggang 41 degrees Celsius mamayang alauna ng hapon. So, the rest, mukhang mababa lamang yan. Yan, mababa lamang yan siguro sa extreme Northern Luzon dahil napaka-gloomy po natin at may mga pag-ulan pong umiiral dyan dahil nga po sa umiiral na shear line. So, diretso agad tayo sa bandang Visayas dahil very gloomy tayo sa Kanluran. Yan, tingnan natin sa may bandang Central Cebu. Yan, medyo mataas. 39 degrees Celsius, halos magpo-40, pero mukhang hindi naman very extreme ang heat index sa inyo. So, ibig sabihin, gloomy lamang ang panahon at maulap ang ating magiging maghapon pa rin. So, wala tayong magiging komento masyado sa heat index. So, balik agad tayo sa ating PH Extremes in past 24 hours. Nangunguna ang Zamboanga Peninsula sa may pinakamataas na 33.5 degrees Celsius. So, medyo comfortable yan kahit papano. Well, napakamaulap kasi dyan dahil sa ITCC o surface trap. At sa lowest temperature sa Baguio, 17.2 degrees Celsius, almost stationary lamang ang lamig sa kanila. Sa Inola naman, ang Borongan, Eastern Samar, nakaranas ng 39 mm sa total rainfall. Pero sa amin sa Caloocan, nakatotal kami ng 16.2 mm na ulan na may kasamang localized thunderstorms yan kahapon. So in 7 days, 33.6 mm lamang ang total. Pero ang whole October rainfall na namin ay nasa 125 mm. So nakakalahati na kami sa October average rainfall ng October
of 256.9. So nakakalahati na kami sa 259 mm. Well, tingnan natin kung madadagdagan pa yan. Samantala sa ating outside humidity, 84%, mataas ang concentration natin, bumaba ito ng 2% since last hour. Mataas din ang ating atmospheric pressure at 1,010 hectopascals and steady ito since last hour. So manatiling mataas pa rin ang ating air quality at 139 index, so magmas pa rin po tayo dahil hindi pa rin nagkakaroon o umiiral pa rin ang thermal inversion. So sa loob na isang linggo, madalas na tayong mataas ang ating air pollution. So magmas po tayo dahil halos isang linggo na tayong nakakaranas ng mataas na air pollution. Sa high tide and low tide status naman ay makikita natin ay low tide po tayo ngayon, so mababa ang sea level. Pero asahan po natin ang medyo maalon, bunsod po yan ng easterly trade wind dyan sa silangan at yung southwesterly trade wind naman sa may bandang kanluran. So medyo maalon pa rin tayo. Well, sa mga papalaot ngayon na mga malilit ang bangka, magsama na lang kayo ng medyo malalaki na mga bangka po. Pero medyo safe naman tayo in general dahil wala naman tayong mataas na ocean swelling o yung alon nga po ng ating karagatan. Sa atin namang almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:46 AM at lulubog po ito mamayang 5:38 PM. At sa ating moonrise and moonset at 79% illuminated, waning gibbous na po. So wala pa po siya. So magmo-moonrise pa po ito mamayang gabi 9:11 PM at bukas na ng umaga at 9:44 AM naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong weekend, Sabado hanggang Linggo, ay kagaya kahapon, maulap ang ating umaga na may mga ilang hot humid, pero pagdating sa hapon, asahan ang mga localized thunderstorms na naman. Ganon din bukas ng Linggo. So importante ang payong, lalo na sa mga may mga nasalanta sa may bandang Visayas at Mindanao dahil patuloy tayong makakaranas ng kalat-kalat at malawakang mga pag-ulan. High sa lowest temperature expected, naglalaro 31 degrees Celsius. Sa lowest temperature expected, 25 to 26 degrees Celsius. So sa local weather advisory, indicated mayroong trough of low pressure area. Yan yung sa may bandang southwest part ng Luzon. Pero medyo tropical wave lamang yan. Bunsod lang ng southwesterly trade wind. So shallow lang yan at hindi naman siya active na LPA. So walang problema. At yun nga, ganun din kay pag-asa sa southwesterly wind flow din, which is una na natin binanggit yan, na binanggit na natin may southwesterly wind flow. So sinabayan na lang tayo ni pag-asa. Yun. So sa ating magiging ulan o panahon this coming weekdays, after bukas ng Sunday, magiging maulan pa rin tayo ha, tuloy-tuloy po yan. Pagdating ng Lunes, 80% po hanggang Martes, 70%. So tuloy-tuloy pa rin tayo na magdala ng payong dahil asahan na maulan ang ating panahon bunsod ng tatlong pattern ng weather systems natin. Samantala, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery care of Japan Meteorological Agency, Himawari 8 nila at Himawari 9. Makikita natin sa rainbow color nito ang malawakan at napaka-gloomy na paligid natin mula Northern Luzon, Visayas at Mindanao. Karamihan ang concentration po ng malawak na trough ay bandang timog kanluran po ng Luzon. Sa may bandang extreme Luzon nga po, dahil nga po sa umiral nga po na shear line dito, embedded nga po ng monsoon trough nitong si dating Bagyong Kedan. Ito po yung sentro niya. Medyo tumambay yata siya ng matagal dyan. Sa may bandang prefecture, anong isla to? Sa may bandang Amami or bandang Naha. Yan, pagitan siya ng Naha o malapit sa may bandang Amani yung sentro ni dating Bagyong Kedan. At dahil po dyan ay tuloy-tuloy po na nababaltak ang northeasterly trade dito sa Hilaga, pababa. Yan, at yung hangin dito ay nagbunsod po ng pamumuo ng shear line dito dahil po sa monsoon trough ni dating Bagyong Kedan. Nagdulo-tuloy dyan ng monsoon trough at inulit lang natin yung paliwanag at yung mainit na hangin dito sa may bandang dagat Pasipiko, nagsalubungan sila dyan kasabay ng monsoon trough ni dating Bagyong Kedan, nagresulta po ng cluster ng mga kaulapan dito at nagdadala po yan ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito nga po sa may bandang northeastern Luzon. So magiging maulan po ang paligid ninyo dyan sa bandang Cagayan Valley, bandang Tuguegarao hanggang Ilagan o Isabela na yan.
kasama na ilang areas ng Kasiguran Aurora. Asahan din ang mga pagkulog at pagkidlat, so ingat po sa mga babaybay sa karagatan po dyan sa paligid ng Santa Ana, Cagayan hanggang bandang Isabela o bandang Ilagan. Asahan po ang matinding localized thunderstorms. The rest ng bandang Northern Luzon, kabilang na ang Ilocos Sur, pababa, kasama na ang Kalinga, Mountain Province, Ifugao, hanggang dito nga po sa may bandang Tarlac, Central Luzon, ay bagamat very gloomy tayo dyan at medyo hot, humid, asahan din ang mga kalat-kalat na pag-ulan ng mga light to moderate at mga localized thunderstorms pagdating ng hapon. At mula sa west portions ng bandang Zambales, kabilang na ang buong Mimaropa, magiging maulap tayo at asahan po ang mga ilang kalat-kalat na mga moderate to heavy rain showers po. Kung i-activate natin ang heavy rain potential, so makita po natin ang heavy rain potential, very cluster po ang mga heavy rain potential sa buong Mimaropa area. Importante na lamang po ang payong, maging sa buong Mindoro at ilang parte ng Calabarzon area, Bicol region or rest of Southern Luzon po. Asahan ang maulap at may mga pagkulog at pagkidlat ng iiral. Ganon din sa buong nalalabi ng Visayas, mula Eastern Visayas, Central at West portions ng Visayas, lalo na sa may bandang Panay Island. West portions ng Antique, pababa ng Iloilo, Guimaras, at sa Negros region naman ang bandang Sipalay, pababa ng Dumaguete. The rest ng sentro ng Visayas, magiging maulap tayo dyan. Asahan din ang mga localized thunderstorms sa maghapon. Maulan ngayon sa Southern Leyte mula Baybay hanggang San Francisco, at dito naman sa manang Eastern Samar mula Dolores pababa ng Gian Eastern Samar. Ingat na lamang po sa mga pagkulog at pagkilat na iiral mga folks. At sa Mindanao naman, ang buong Northern Mindanao, especially ang Surigao region o Caraga area, mula Agusan del Norte at Agusan del Sur, ay magiging maulap at kalat-kalat din ang pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Ingat na lamang sa mga malakas na alon dyan sa may bandang Dinagat Island. Medyo malakas po yung swell natin dyan, so ingat na lamang po mga folks. At mula naman sa rest ng Zamboanga Peninsula hanggang bandang Sorsogen area at Barm, magiging very gloomy rin tayo. Expected ang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog din all the way, kasama na ang buong Davao region po yan. So lahat ng Davao region po, mula Davao Oriental, Del Sur, Davao City, Davao de Oro at Davao Oriental, ay magiging maulan po ang inyong paligid. At dahil sa patuloy ang pag-ulan, lalo na sa Davao Oriental, ingat na lamang po sa pagguho ng lupa, lalo na sa paligid nga po ng Manay, na kung saan ay tuloy-tuloy ang aftershocks ng malalakas na lindol. Dahil sa gumalaw po yung mga kabundukan dyan, dahil sa biglaang pagyanig, ay kapag nabasa ng ulan yan, ay asahan natin ang mga posibilidad na pagguho ng lupa. At may mga ilang instances na nga po ng mga pagguho ng lupa dyan. So mag-iingat na lamang po tayo sa mga taga Davao Oriental. So yan na po ang lagay ng panahon natin. Very gloomy po ang halos buong bansa, overcast at kalat-kalat ang magiging pag-ulan natin sa maghapon. So kung gagamitin natin ang MSLP forecast at rainfall forecast, makikita natin ang kalat-kalat na pag-ulan ng iiral dito sa bahagi ng South Luzon, west portions ng Visayas, kasama na ang Mimaropa, at bandang west eastern portions naman ng southeastern Luzon hanggang Mindanao. Ayun, mga kalat-kalat po na mga clusterized na moderate to heavy rain showers yan ngayong umaga. Importanteng payong at ingat na lamang sa biglaang pagguho ng lupa, lalo na sa nasasalanta ng lindol ngayon. Pagsapit mamayang alas 2 ng hapon onwards, ay makikita naman natin ang malawakan na pag-ulan sa Northern Luzon o Northwestern Luzon, kabilang na ang Zambales, at may mga kalat-kalat pag-ulan din ng iiral daw o localized thunderstorm sa Metro Manila at Mimaropa. So ganun din sa may bandang Bicol region. Kalat-kalat din po ito maging sa buong Visayas at Mindanao. Dito sa may bandang Mindanao ay moderate to heavy rain showers ang inaasahang malawakang pag-ulan dyan. Kabilang na ang central na Bukidnon, northern part ng Mindanao at ilang bahagi nga po ng Davao region po. So magiging maulan po tayo sa maghapon sa iba't ibang panig ng bansa. Magdala ng payong at ingat na lamang sa pagkulog at pagkidlat dahil magiging intermittent po ang mga localized thunderstorms natin dahil meron tayong mainit na hangin na dumadaloy mula sa silangan dagat Pasipiko. Mamayang gabi naman ay patuloy ang pag-ulan sa buong bahagi ng Northern Luzon, kasama ang Metro Manila daw at Southern Luzon. Ayan, kabilang na ang Bicol region at East portion sa Visayas. Kalat-kalat pa rin daw ang iiran na pag-ulan dyan sa may bandang Davao region, mula Davao de Oro at Davao Oriental. So ingat pa rin po sa posibleng bilang pagguho ng lupa yung mga nakatira po sa gilid-gilid ng mga kabundukan na kung saan very prone po sa pagguho ng lupa dahil sa tuloy-tuloy na aftershocks.
kung maaari, lumayo-layo na lamang po muna. Huwag matigas ang ulo dahil ano po yan, magdudulot po yan ng pagkasawi dahil kapag gumuho ng lupa at may mga nabalita na nga tayo na nasawi sa pagguho daw ng lupa. May nabagsakan pa nga daw ng poste o pader na isa nating kababayan daw dyan sa may bandang Davao Region. So ingat na lamang po mga folks dahil tuloy-tuloy po tayo na makakarandam ng mga pagyanig kasabay ng mga kalat-kalat na pag-ulan dyan sa Davao Region, especially sa Davao Oriental. So dahil wala naman tayong binabatayang bagong aktibong bagyo, itong si dating bagyong Kedan o international name Nakri ay nagdudulot lamang ito ng shear line dito sa northeast ng Luzon na nagre-resulta nga po ng malawakan na kalat-kalat na pag-ulan dyan sa bahagi nga po. Kung i-dark mode natin, makikita natin ang monsoon trough ni dating bagyong Kedan. Ayan, ito po yung pinaka-boundary ng trough niya at nagdulot po yan ng shear line kaya nagiging maulan po ang bandang northeast ng Luzon dyan. At after nyan, wala naman tayong ibang bagyo na magiging concern sa ngayon. So, wala tayong pwedeng babantayin sa mga forecast nyan dahil out of range na nga po yung bagyo na binabantay natin. So, diretso agad tayo sa ating tropical cyclone o global forecast assessment for tropical cyclone dahil meron tayong bagong binabantay na naman na bagong convergence. Pinost na natin yan o kakapost lang natin yan sa Facebook page ngayong umaga. Mula sa West Pacific Basin at meron nga po tayong binabantay na bagong convergence. Napakataas po yung convergence. Very favorable na po dito sa may bandang southeast of Guam. Ayan. Kaya lang napaka-shallow niya. Kaya nasa around 18 kilometers per hour lamang ang kanyang circulation. Pero sumasabay kasi sa medyo Coriolis. Kaya medyo sumisirko-sirko siya ng dahan-dahan. So hindi pa natin masabi kung ito ay magiging invest. Pero babantayin natin within 55-hour period nga po. Dahil may mga instances na biglang magkaroon ng low-level convection yan anytime habang kasalukuyan itong nagkakaroon ng bahagyang Coriolis. Dedepende na lamang sa lakas ng easterly sa kanya kung ito ay magtutuloy or mananatiling tropical wave. Mataas na rin ang kanyang vorticity of cyclonic probability. Ayan, sa may bandang southeast of Guam, mataas na. So medyo nagkakaroon na ng opposite divergence. Ibig sabihin po nagkakaroon na ng opposite divergence yan. So aantay na lamang ang pag-enhance ng horizontal anomaly which is medyo moderate na rin kaya may mga pagkakataon o may halos kumpleto na yung mga requirement niya para maging isang invest or low pressure area. So titingnan na lamang natin kung magtutuloy-tuloy yan sa loob ng 55-hour period po. Abangan natin yan mga folks. At mula naman sa global spectral model ay hindi masyado halata pa ang nakikita natin. At yung minomonitor natin na papasok ng PAR, expected nga daw ngayong araw, ay mukhang nagre-adjust ang global spectral model. Yan, nagre-adjust siya. So parang inalign niya dito sa convergence, dito sa may bandang timog, silangan ng Guam. Ito yon. So tingnan natin kung magkakaroon ng significant yan na magkaroon ng invest o maging invest siya. Sa ngayon, hindi pa natin niruled out yan. Dahil starting nga po bukas, hanggang sa lumapit ito sa boundary ng PAR, siguro estimated ay October 14 po yan. Yan, mga Monday o Tuesday. So titingnan natin kung magkakaroon ng mas mataas na convection. Kung titingnan natin yung sea level pressure niya na tiling nasa pinakamababa na 1,008 hectopascals, so pwedeng i-indicate siya ni Japan Meteorological Agency as stationary lamang na low pressure area. Hindi pa siya sobrang active. So malamang yun lang ang magiging indikasyon niya ni Japan Meteorological Agency ha. Mula siguro bukas o sa susunod na araw. Yan o. Malamang i-indicate ni JMA yan as stationary low pressure. Pero hindi pa siya aktibo. Masyado pa siyang disorganized. So hindi pa natin mako-confirm na kung ito ay magiging tuloy-tuloy na bagyo, which is babantayan nga po natin sa mga hanggang susunod na araw or within 55-hour period for possible development niya or kung mag-organize man siya. So mag-update tayo time to time po dahil kung titingnan natin yung actual na environmental steering environment, una yung kanyang environmental steer, malakas po kasi yung vertical wind shear sa kanya, ayan o. So malakas at yung high pressure area malakas din oh. So ang yung horizontal shear dito malakas kaya maaring hindi magtuloy po yung isang binabantay natin dito sa may bandang southeast of Guam
Maring mag-maintain lamang siya strap pero mag-scatter din agad. Sa vorticity niya, kung double check natin, at least nagmo-moderate na kahit papano, pero napaka-disorganized nga dahil malakas mo nga po yung kanyang steering environment sa kanya. Pakanluran. Pero yung convergence na kasi ay medyo favorable na. Ayan o, mataas na. Favorable na siya at 18 kilometers an hour. So, yung effect ng Coriolis, tuloy-tuloy lamang sa kanya. So, magdedepende na lamang kung ito ay magkakaroon ng tuloy-tuloy ng low-level convection. Hindi pa natin alam sa ngayon. Pero at least malinaw na medyo mayroon na itong mataas na favorable na convergence. Kontrahangin niya yung sub o opposite wind, makikita natin mataas siya, at least nasa 44 km, 33 to 44 kilometers per hour yung kanyang opposite divergence, kaya maaring magkaroon yan ng upward low anytime. Sa ngayon hindi pa, napakabuhaghag pa ng kanyang sirkulasyon. So mag-aabang na lamang po tayo at mag-update anytime, hindi kasi natin makonclude pa sa ngayon. Yan. At kung babasahin natin yung tropical cyclone strike, probability ay nasa 5% lamang yung strike probability sa kanya sa ngayon. Ayun, 5% lang. So, napakahilaw o napakamalabo pa sa ngayon natin makonfirm yan na magkaroon ng invest development. Nagfa-favorable lang talaga kasi siya sa kanyang yung kanyang West Pacific Basin, kaya nagkakaroon po ng favorable convergence. Yun po ang ating babantahin muna. Sa ating mga computer models naman, on simulations, aktibo na po si GPS at ito nga po, naging low pressure area na nga po yung binabantay natin at itong convergence possible kung mag-active man yan. Yan, kung maging isang investment ito, kikilos ito pahilagang kanluran, tatawirin na naman ito ang Guam o Northern Mariana Islands, and then mukhang patumbok na naman ito sa may bandang north o halos kapareho sa magiging galaw ni Kedan. Ganun. So may maliit na chance papasok ito ng PAR, pero maliit ang posibilidad na magkaroon ng malaking epekto sa bansa. Siguro yung hatak na naman niya dito sa kanyang monsoon trough siguro. Yan ay prediction o pinaka-simulation lamang ni GPS. Hindi pa yan totoo sa ngayon, pero babantayin nga po natin maigi dahil posibleng magiging ganyan na naman ang galaw nito. At kay ECMWF, kung mapapansin nyo, tropical wave lamang siya. Shallow trough lamang ang nakikitaan dito. Ayun, pero hindi siya nagkaroon ng coordinate or invest development sa ngayon. So titingnan natin. Kay NAVGEM naman ay medyo aggressive din siya, kapareho kay GPS, na mabubuo mula sa timog silangan ng Guam. Then kikilos din ito halos kapareho kay dating bagyong Kedan. So mag-update tayo time to time dahil napakamalabo pa ang kanyang forecast sa ngayon. Kaya tayo mayroong 55-hour period kung sakaling magtuloy-tuloy po na magkaroon ng Coriolis yan. Kaya hindi natin pwedeng i-rule out na maaring mangyari ang pinapakita niya ni GPS at ni NAVGEM except ECMWF. Malabo pa. So, tatlo-tatlo na po ang mayroong prediction, si NAVGEM, GFS at Japan Meteorological Agency nga po, which is yung kanilang mean sea level pressure na 1,008 hectopascals po ito. So, napaka-shallow at napaka-disorganized pa na low-level convection. So, sa pagpapatuloy ng ulat lindol, naibalita na natin yung tungkol sa malakas na pagyanig na yan at yung merong bagong magnitude nga po na 7.8 dyan sa may bandang South America, buti na lamang malayo. Pero malinaw lamang po na medyo gumagalaw po yung ating tectonic plates sa halos sa Pacific Ring of Fire. At mula kanina madaling araw, mula sa data feeding PBOX ay tuloy-tuloy pa rin ang mga aftershock sa Bogo, Cebu at Manay, Davao Oriental po. Ang dami na kaagad. So malinaw lamang na mukhang ngayong month ng October ang may pinakamaraming pagyanig ngayong taon. So diretso agad tayo sa ating historical earthquake data. Kung umabot na ba sa 1,500 total earthquakes, tingnan natin. Sa month of October, yan. So bilangin natin. So total of 1,686 total earthquakes na po tayo. Pinakamarami nito ngayong taon. 1,640 naman sa total of magnitude 2.0 pataas. 61 sa magnitude 4. At siyam na po ang ating magnitude 5. Lumalabas, pinakamarami nito ngayong taon. At isang magnitude 6.
at isang magnitude 7.0. So lumalabas ang month of October ngayong taon ang may pinaka-agresibong lindol ngayong taon. Base na lamang dito sa ating latest October count. Kung mapapansin natin ang may pinakamaraming cluster ng pagyayanig, of course, dito sa paligid ng Bogo, Cebu, sa Visayas, at dito sa bago natin binabantayan sa Davao Oriental. Yan. Dito naman, more than 300 na po yan na mahigit. So, tuloy-tuloy pa po ang nadadagdagan. At usually dyan sa may bandang Davao Oriental ang may pinakamalakas na naitalang magnitude o pagyanig na mayroon nga po tayong magnitude 6.8 to 6.9 at isang magnitude 7.4 na lindol. So, yan po ang ating ulat lindol ngayon. So, 1,686 na po ang total earthquake countdown natin. Ibig sabihin lamang nito, hindi pa natatapos ang taon, mukhang malalagpasan na niya ang pinakamaraming lindol last 2023 na 16,632. Ngayon ay nasa total na tayo na 15,514 na total earthquakes. Nahigitan na niya po ang lahat ng total earthquakes mula 2018 o year 2018 hanggang year 2022 na po. Nalagpasan na niya lahat yun. Ang hahabulin na lamang niya ay ang year 2023 na may total of 16,632 total earthquakes. Ang nagpalamang sa kanya ay ang magnitude 2.0 pataas na may 8,800 total earthquakes. So, pinakamarami pa kasi ang lindol noong 2023 na 8,800 yung magnitude 2.0 pataas. So, October pa lamang ngayon, halos aabutin na niya ang pinakamaraming lindol last year na nasa total of 18,149. So, tignan natin kung maaabutan pa niya yan. Pero hinihiling natin, wag na sana tayo magkaroon ng malalakas na yayanig. So, maghanda-handa pa rin po tayo dahil mukhang pinakamarami na rin ang year 2025 sa na-record na mga earthquakes. So, kung babalikan natin ang year 2023, merong dalawang magnitude 7 na naitala nung year 2023, dalawang magnitude 7 at 17 magnitude 6.0. Ngayon, this year ay nakakaisa pa lamang tayo na recorded na magnitude 7.0 at 5 magnitude 5.0. So, tingnan natin kung mahihigitan yan. Last year naman ay may dalawang recorded tayo na magnitude 7.0 at 6 na magnitude 6. So, lumalabas ang may pinakamaraming recorded na magnitude 6 nung nitong year 2023 po. Pinakamarami siya na naitala na magnitude 6 na pataas na pagyayanig. Yan. So, yan po yung pinakasama rin natin. Pwede nyo makita yan sa ating annual earthquake frequency. At kung mapapansin nyo yung pattern ng annual earthquake frequency, halos kapareho siya ng wave ng space weather. Marami kasing mga teorya na may connection daw kasi yung sa space weather, yung galaw ng ating haring araw doon sa lindol. Well, hindi ko pa rin pinaniniwalaan yan sa ngayon dahil wala pa po kasing physical evidence na may kaugnayan nga po ang behavior ng ating haring araw sa lindol. Pero kung titingnan po kasi natin yung ating solar sunspot number progression, yan, kung babalikan natin, i-filter po natin yung ilang taon lang hanggang this year. So kung titingnan nyo po yung between year 2010, yan, between 2010 kasi 2018 nang start ng recording natin ng earthquake, mapapansin nyo po yung pattern ng wave ay halos kapareho ng pattern ng ating annual earthquake progression natin. Ganyan din, no? So, ano lang ba to? Nagkataon lang ba ito or nataon lang na pareho yung pattern? Well, hindi ko po masasabi dahil napansin ko lamang po kung mapapansin natin yung total annual earthquake progression natin bawat taon starting 2018. So, kukunin natin yung 2018 between year 2018 hanggang kasalukuyang taon, ayan, ay mapapansin natin halos magkapareho yung pattern ng progression ng earthquake natin
dun sa behavior ng solar cycle. So, maaaring nagkataon lamang po yan, pero hindi magiging evidence ito na yung behavior ng ating haring araw kakaroon din ng epekto sa lindol, ha. Well, binibigay ko lamang yung ibang obserbasyon natin dahil napansin ko lamang halos magkapareho yung galaw at pattern ng earthquake progression. Ito kasi every 13 years kasi yung progression niya. Kung iloload natin yung total niya, yung progression niya, halos yung pattern kapareho ng lindol. Kung babalikan natin sa pinaka-earthquake data natin, ay halos ganun din ang progression. Hopefully meron tayong mas mahabang recorded ng lindol, no, since nung 1800 siguro. Hindi na natin siguro i-ano yan, at least meron tayong idea dito dahil kung titingnan natin yung pattern ng progression nito, halos kapareho sa sunspot o cycle progression. Yan, yung pattern ng solar cycle at sa earthquake frequency halos nagkataon na parang pareho. Ayun, pero dito hindi naman siya every 13 years every year naman kasi po ito, pero yung pattern kasi halos magkakapareho yung pattern. Well, observation lang man natin yan at hindi naman natin sinasabi na totoo yan at magkapareho ng prediction o yung recorded ng solar cycle natin. So, wag po nating paniwalaan yun, ha, kasi may mga iba kasing vlogger na naniniwala sila na yung epekto ng lindol ay dahil po sa behavior ng sunspots o yung behavior ng ating haring araw. So, well, wala pa kasi sa ngayon na talagang ebidensya at base sa aking research, hanggang ngayon pinag-aaralan pa ng mga meteorologists yan kung talaga bang may kaugnayan ang mga paglindol sa behavior ng haring araw. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Sabado, October 11, 2025.
dito naman po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, October 11, 2025. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website na www.bimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin isama ngayong tanghali na sa ating report. Asahan lang natin ang mga localized thunderstorms na lalo na sa mga afternoon showers po. So, importante ang payong. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.